Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. Ito nga mga ka-review natin, bumalag na! Ayan, tama si Gringo Hunasan, malaking pasabog. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At ito na nga mga kababayan, simulan na po natin to. So yun mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito pong si Jose Claire Castro. Ayan no, Jose Castro kinalma si BP Sara sa pagiging DOJ chief. Ano ba yan? Ano kinatatakot mo? Yan, nagtanong pa. Sabi po dito sa balita, mula po sa Banti News Online, sabi po ni Castro, kung hindi niya ako kilala, dapat hindi siya nagsasalita against me. Aray ko po. Kaya nga nagsalita yung tao, no? Kasi kilalang kilala. Ka ni Vice President Sara Duterte, kilalang kilala at bulgar na bulgar ang karakas ng iyong pagkatao, di ba? Sabi niya pa po dito, saka worried ba siya na kung ako man ang magiging SOJ? Ano bang kinatatakot niya? Bakit ganon ang paninira niya sa akin? Aba, may plano pala sila. May plano po pala silang gawing DOJ secretary si Castro, mga kababayan. Ano ba yan? Di ba? Ganito na ba talaga ngayon? Usong-uso ba talaga, Mr. President? Yung mga itinatalaga mo, mga bending the law. Di ba? They are bending the law. Di ba? Ano kaya mangyayari sa Department of Justice kung si Castro po ang magiging SOJ? Dyan pangalan po sa PCO, di ba? Bilang undersecretary, parang nakikita natin. She is not, no, effective. Parang hindi niya naman nagagampanan ng maayos ang kanyang tungkulin, no? Pag sumasagot sa mga tanong ng mga reporter ay palaging pabalang at saka palaging out of context minsan, di ba? Kasi ganito yung tanong, ang isasagot Duterte. Ganito yung tanong, isasagot Duterte. Ano ba yan, Castro? No? Paano na lang kung ikaw nga talaga ang maging SOJ? Anong mayayari sa ating justice system, di ba? Baka yung walang kasalanan, yun ang magkaroon ng kasalanan. Yung may kasalanan, palaging absuelto. Aray ko po. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin, President Bongbong Marcos Jr. Nako, sabi po dito sa balita, no? PBBM buntis pa lang, makakatanggap na ng 350 kada buwan. Na ayuda. Ayan mga kababayan, aayudahan po ni President Bongbong Marcos Jr. ang mga buntis ng 350 kada buwan. Nako po, magkano lang yan? Kung i-divide mo sa kada araw, nasa 11 pesos lang po yan, mahigit, di ba? Sakto na ba yan para maging malusog ang isang bata at saka ina? Di ba? Anyway, wala na yata silang maisip na ibang project, kaya ito na lang yung mga buntis na lang yung pre-project nila. Inanunsyo ni President Bongbong Marcos Jr. Na makakatanggap ng 350 buwanang ayuda ang mga buntis upang masuportahan ang nutrisyon ng kalusugan at kalusugan ng kanilang anak. Ayan mga kababayan, ano po ang masasabi nyo dyan? No? Magandang proyekto ito, no? Maganda para sa mga magnanakaw kasi isipin mo 350 lang ang ibibigay nila, magkano naman kaya ang kabuuan nito, di ba? Baka billion po, baka billion po ang budget ng project na ito, di ba? 350 sa mga buntis, millions sa kanila. Aray ko po. Yan po ay
diyang opinion natin mga kabayan ay base lang po sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. I'm not saying na ganun po talaga ang mangyayari kasi hindi rin naman natin alam kung magkano. We are just speculating mga kabayan and we are connecting it to the corruptions na nagaganap ngayon sa ating bansa. Alright? So ito mga kabayan, pasadahan na po natin ang isa pang balita na kung saan Crisit Laurita Chu nagsalita patungkol po kay Speaker Martin Romualdez. Ano po ang sabi niya? Ito po ang sabi niya mga kabayan. Yung may chopper and planes ka. A dozen houses in Forbes Park or Forbes. Arabian horses. Vacation homes in Europe and the US. Pero number 1 of the top 5 poorest regions in the country ang probinsya mo. Aba, yan nagtatanong mga kababayan. Speaker Martin Romualdez, bakit ganon? Ikaw, napakayaman nyo, di ba? Dozens of houses in Forbes Park. May chopper, may airplane, may bakasyonan pa sa US and Europe. Pero bakit ganon? Number 1, na pinaka-pobreng rehiyon sa ating bansa ang probinsya ni Speaker Martin Romualdez. Aray ko po. Ganun po talaga mga kabayan pag, di ba? Pag ang isang lugar ay pinamumunuan ng isang magnanakaw. I mean, I'm not saying na doon sa lugar nila. I'm just giving example mga kabayan. For example, sa isang lugar na kung saan marami ang magnanakaw. Syempre, ang yayaman lang, ang may pera lang dyan. Yung mga magnanakaw, yung ninanakawan nila ay mga pobre. Hindi po umuunlad ang pamumuhay. Kasi bayad lang ng bayad ng tax, ang hindi nila alam ay ito pala, pinambibili ng bahay, lupa, ari-arian at kung ano-ano pa. Di ba mga kaubayan? May tama rin naman itong sinasabi niya, Crisit Laurita Chu mga kaubayan. Bakit ganun? Di ba? Talaga bang ganito ang buhay nating mga Pilipino? Ang mga mahihirap, mas lalong pinahihirapan. Yung mga magnanakaw, lalong yumayaman. Aray ko po. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin. Diba? Todo-todo po ang pagmamalinis ngayon ni former Speaker Martin Romualdez doon po sa kanyang pag-attend sa ICI. Pero eto, mayroon po akong nakitang video mga kabayan na kung saan. Eto, pakinggan na lang po natin to. Sabi po dito sa caption, si Martin at si Saldico ang nagtanim, si Bongo ang salarin. Aray ko po, eto pakinggan po natin to. Ni Saldico, Chairman ng Appropriations. So nag-usap kami at sabi natin, pupuntahan natin yung Bawan para sa isang classroom building na 59 million. Sabi ko, kulang yata yan. Gawin natin tatlong building. So nakita nyo na, narinig nyo mga kabayan, no? Saldico is not the mastermind, di ba? It is the former speaker ang mastermind. Kasi isa lang nga yung pinopose ni Saldico Ginawa niyang 3. Ibig sabihin, mas siya ang nasusunod dito. Di ba? Siya ang nasusunod dyan. Siyempre, speaker yan Tapos ngayon, nagmamalinis mga kababayan. Ni Saldico, Chairman ng Appropriations. Ulitin natin kami at sabi natin, pupuntahan natin yung Bawan para sa isang classroom building na 59 million. Sabi ko, kulang yata yan. Gawin natin tatlong building. So yan mga kabayan, 59 million times 3 kasi tinatlo niya Magkano kaya ang napunta sa kanila? Aray ko po. At magkano kaya ang napunta talaga sa actual project? Diba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto na, pasadahan na po natin to. At bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ang balita ngayon. Pahayag ito ni ex-Senator Gringo Honasan sa nangyayaring korupsyon sa bansa at yung paglindol, sunod-sunod na paglindol sa ating bayan. Okay, sabi niya, before it was sangkatutak
Now, I don't have any foreign aid news. Mga tulong galing sa labas ng bansa, wala nang dumarating. Totoo nga naman, noon, sangkatutak eh. Oh, former Senator Gringo Honasan directly stated that other countries in the Philippines seem to be losing confidence when it comes to foreign aid because of corruption issue. In interview with Wala na pong donasyon na nanggagaling sa ibang bansa. Malamang sa malamang, bistado na ang mga hinayutak dito sa ating bansa. Di ba, ito tingnan nyo, domino effect talaga to eh, no? Lahat tayo nagsasuffer. Maliban lang dun sa mga nakikinabang, di ba? O, akala ko ba ganito? Marami tayong mga allied countries na tutulong sa atin. Pero ngayon, ilag sila sa mga kurak. Anong kurak? Kurap. Di ba? Mga kurakot, mga kurap, mga magnanakaw sa ating bansa. Diba? Kasi dapat ngayon, we're not expecting but diba, dati naman tumutulong yung mga ibang bansa. Diba? Nagpapadala ng tulong sa Pilipinas. Pero bakit ngayon, tulad ng sabi ni Gringo Honasan, bakit wala siyang nakikita? Diba? Na mga foreign aids. Nako po. Kapuso mo, Jessica Soho, Honasan shared the observation after the earthquake in Cebu. The whole world is watching, right? You didn't notice, Jess, earthquake in Cebu? I didn't hear anything about foreign aid use. Previously, the Red Cross aid, maybe what is in my mind of those who are watching us abroad. We will give help. It will just be corrupted. Losing confidence. Honasan says, the result of corruption is not only lack of trust in officials, but also destruction of the country's reputation in the eyes of the world. Sana ganun din, no, mga kaubayan. Hindi lang sa pang-aayuda na notice yung corruption dito sa Pilipinas, no? I mean, what I'm trying to point out, mga kaubayan, sana yung ibang countries, no, ay magdahan-dahan na rin sa pagpapautang sa ating bansa. Kasi alam naman po nilang kinukurakot lang eh. But ang iniisip ko rin, ang utang kasi ay negosyo yan eh. Negosyo po nila yan. Whether or not kinukurakot, ninanakaw ng mga hinayupak na mga politiko, no? Negosyo kasi yan para sa kanila. Diba? At sa tingin ko nga, mas pabor pa sa nila saka sa mga nagpapautang kung magnanakaw yung nasa pwesto. Bakit? Kasi utang lang ng utang, di ba? Parang wala na tayong patutunguhan dito ah. Hoy, kayong mga nagpapautang, isipin nyo naman yung, di ba? Isipin nyo naman po. Kahit, di ba, kaunting awa naman sa taong bayan. Nakikiusap po kami sa inyong lahat na mga creditors, no, ng Pilipinas. Pwede ba? Huwag niyo po munang pautangin ang kung pwede lang naman. This is my pure opinion, no? Kung pwede lang, hindi na muna umutang ang Pilipinas or huwag niyo munang pautangin ang Pilipinas hanggat hindi po nasusolve yung corruption dito sa aming bansa. Nakakahiyamang aminin, nakakahiyamang banggitin na talamak ang corruption sa aming bansa. Pero that is the reality, no? It is the reality. And concern po namin sa inyo, mga nagpapautang. Huwag naman po sana muna. Kayo mga kabagay, tanungin po natin yung mga nagbabayad ng utang ng Pilipinas. Kayo, tayong lahat, mga kababayan, pabor po ba kayo na itong mga malalaking nagpapautang sa Pilipinas ay huwag munang magpautang? Magsakripisyo muna tayo. Total, ganun din naman eh. Uutang,
nanakawin. Diba? Paano kung hindi tayo umutang? Ganun, nakasave pa tuloy tayo, di ba? Ganun lang yun mga kaubayan. Country that used to be helped immediately whenever there is disaster now seems to be viewed as a stain of doubt. He added, if this perception is not suppressed, the Philippines will have a hard time getting support for future disasters or global projects. Sabi niya, it hurts. Masakit. When it is said to help, the person immediately thinks to corrupt. Agree ako dito sa sinasabi ni ex-Senator Honasan. Grabe na po ang imahe ng Pilipinas pagdating sa korupsyon dahil balitang-balita itong nangyayari ngayon na the worst. I cannot imagine na ganito ang mangyayari. Itong sinuportahan ko noon na Bongbong Marcos Jr. Akala ko bayan, pabangon muli. Diba? Baliktad ang nangyayari. Nagtaka ako nung una niyang executive order. Inabulis kaagad ang Presidential Anti-Corruption Commission. Noon sabi ko, maybe I trust in his wisdom. Baka hindi niya papayagan na magkaroon ng korupsyon, kaya hindi niya na kailangan ng Anti-Corruption Commission. Ganun lang ako nung una. Ngayon, I realize na iba talaga nasa puso . So, ibig mo bang sabihin, General Macanas, ay from the very start, this is all being planned? No? Pinagplanuhan po ba itong lahat na ito? Because sa sinasabi nyo, at sinasabi ko rin sa mga nakaraang vlogs natin, na yung pinakaunang order ng presidente, buwagin po ang PACC or yung Presidential Anti-Corruption Commission na binabanggit ngayon ni General Macanas. So, kung ganun po, parehas po tayong iniisip, no? Na ito pong lahat na nangyayari sa ating bansa ay plinano po nila. This is all being planned from the very start of their administration. Di ba? Tapos ngayon, sila ang malinis, sila ang hero, sila ang gumawa ng paraan para, sabi ni Castro yun si President Bongbong Marcos daw ang nagsawata ng korupsyon sa Pilipinas. Well, anyway, that is your beliefs, Castro. Isa ka lang naman marami kami naniniwala na hindi yan totoong sinasabi mo. Anyway mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.